may customer daw siyang pipick upin sa kabila. Nagpapasundo. Ang problema, mataas ang tubig eh. Kahapon naglandfall ang bagyong Karding. Kaya naman nagdulot ito ng pagtaas ng ilog at nagpanik ang buong Marikina. Kasama na ako. Kaya naman nagmadali na akong umuwi para makapag-umpisa na ako maghakot ng gamit at magdasal. Kinabukasan, mga alas 6 ng umaga, wala nang ulan pero meron pa rin baha at napakalakas pa rin ng agos ng ilog. Bumungad sa akin ang mga ganitong eksena. Nakadapa yung mga damo, umabot pala sa kalsada ang taas ng tubig. May mga naiwang isda pa nga sa sahig oh. Kaya naglakad-lakad pa ako hanggang makarating ako ng tulay. Grabe, ang lawak ng ilog oh. Para ng dagat to. Sobrang lakas pa rin ng ragasan ng tubig galing sa bundok ng Montalban. Sa bandang dulo ay may mga kalalakihan na nagkukwentuhan. Nakinig akong bagya. Sabi ni kuyang isa oh, nung undoy daw nilangoy niya yan hanggang sa makatawid siya dun sa kabila. Hindi nagpatalo yung isa, yung kuyang may aso. Sabi niya, yung bagyong Ulysses, nagsasurfing pa daw siya dyan. Tapos tinanong nila yung isa nilang kasama, yung nakasobrerong pula. O ikaw, ano namang ginawa mo? Sabi ni kuya oh, ako budoy. Maya napansin ko si kuyang angkas. Mukhang may problema. Mukha siyang balisa. Kaya tinanong ko anong nangyari. Sabi niya, may customer daw siyang pipick upin sa kabila. Nagpapasundo. Ang problema, mataas ang tubig eh. Alanganin sa pagtawid niya. Kaya tinulungan ko siya. Sabi ko i-check niya, ipaliwanag niya na mahinahon at kausapin ng maayos. Sabihin niya sa customer na motorsiklo ang binok niya at hindi submarine. Kaya umayos siya. Baka di ko siya matansya. Bigyan ko siya ng isa. Tapos eto naman si kuya, matapang na tumatawid gamit yung alamat na bisikleta. At habang tumatawid siya, sumisigaw pa. Baha ka lang, Japanese bike to. Sa mga movies, madalas blurred to. Nagtaka ko, paano niya nabigkas yung mga katagang yun? Dahil sa kanya, nagkaroon ng lakas ng loob ang mga malalaking sasakyan. Sunod-sunod na silang tumawid. Nauna yung mga malalaking truck. Tapos sinundan ng mga motorsiklo. Yung mga desididong pumasok sa trabaho. Doon naman sa bandang dulo, may mga kakaibang trip yung mga tao eh. May nag-iigib ng tubig para magdilig ng halaman. Tapos si ate naman, gamit yung walis tingting, winawalis yung daan. Parang kakaiba lang talaga eh. Tapos maya-maya, may grupo ng media, nagre-report sa bagyo. Ito naman si ate, nasa likod, patuloy sa pagwawalis niya. Sinaway ngayon ng reporter. Ate, tabi dyan, nag-uumpisa na kami. Dead mo lang si ate oh, may dalang walis at maliit na balde. So nainis yung reporter, kasi yung mga sinasabi niya, hindi sinaseryoso ni ate. Kaya naisip niya, lagyan ng drama. Para naman kapanipaniwala, ginaya niya yung tono ni Nora Honor. Ate, mawalang galang na! Lumayas ka! Sabi ganun ng reporter. Ito na si ate, tuloy-tuloy pa rin. Daan pa rin ang daan. So naisip ng reporter, baka ibang lengguwahe ang gamit ni ate. Hindi siya naiintindihan. Sinubukan niya ng boses aso naman. Ate! Aw! 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 Tumayo na ako sa mga ganong senaryo. Hindi ko na sila maintindihan. Ang mahalaga, ang mga tao masasaya na. Ang baha humupa na. Bitbit na nila yung mga gamit nila. At ngiti naabot langit. Kaya lagi niyong tatandaan na ang dasal, mas malakas yan kaysa sa mga bagyong dadaan.